Ang kaso ni dating Mayor Antonio Sanchez. Welcome sa Crime Stories PH. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang kaso na involve ay isang dating mayor. Isang kwento na habang inaalam ko ay nagpapasakit ng damdamin ko. Noong year 1993, isang mabigat na kaso ang gumimbal sa buong Pilipinas. Dalawang estudyanteng may mataas na pangarap na nag-aral sa University of the Philippines, Los Baños, sina Elaine Sarmenta at Alan Gomez, ay kinidnap, pinagmalupitan at pinatay. At ang tao sa likod ng lahat ng ito, isa lang naman sa bigating may hawak ng kapangyarihan at hindi basta-bastang madaling banggain. Ang kwentong ito ay tungkol sa kapangyarihan, impluwensya, karahasan at mahabang proseso ng hustisya. The victims. Bago ang aksidente at hinanakit na naramdaman ng mga tao sa kwentong ito, ay may dalawang estudyante, sila Elaine Sarmenta at Alan Gomez. Parehong estudyante ng University of the Philippines, Los Baños. Si Elaine ay 21 anyos, masayahin, maganda at consistent honor student. Kilala siya bilang matinong babae, mabait at may pangarap na maging isang broadcast journalist balang araw. Si Alan naman ay 19 anyos, matalino, protective, maituturing mong magaling na leader na ang nais lang naman ay manindigan sa iniisip niyang nasa tama. Siya ay isang kaibigan na lagi mong masasandalan. Noong June 28, 1993, ang buhay nila ay ninakaw sa kanila sa marahas at hindi kaaya-ayang paraan. Dahilan ng matinding galit na gumimbal sa buong bansa at maging sa labas ng ating bansa. At bago natin pag-usapan ng tungkol sa case natin ngayon, nais ko lang alalahanin natin kung sino ba sila. Hindi bilang mga biktima lamang, kundi mga buhay na may pangarap, pamilya at may kinabukasan. The crime. Isang normal na gabi sa Los Baños. Si Elaine at Alan ay sakay na ng isang van ng mga kumidnap sa kanila na mga nagtatrabaho sa ilalim ni Kaluan Mayor Antonio Sanchez. Ayon sa court testimony, si Elaine ay ibinigay bilang regalo sa nasabing mayor. At si Alan naman na kasama niya ay pinagbubugbog at dinala sa tahimik na lugar kung saan binaril ito na siyang ikinamatay niya. Si Elaine naman ay dinala sa rest house ng mga Sanchez at doon ay ginahasa siya ng dating mayor. At matapos niya halayin ng kawawang dalaga ay ibinigay niya ito sa mga tauhan niya at doon ay halinhinan siyang ginahasa ng mga ito. Matapos naman ay ibinaril ito sa muka na siyang ikinasawi niya. Saka itinapon ang kanyang katawan sa tabi ng kalsada. Ang krimen na ito ay napaka-brutal na gumimbal sa buong mundo. Na kahit ako habang sinusulat ko ito ay hindi ko mapigilang maluha, maawa, at makaramdam ng samot-saring emosyon kasama na ang galit sa dinanas ng mga estudyanteng ito. The trial. Ang imbestigasyon ay pinipilit pabilisin at may mga saksi at isa nga sa mga saksi ay tauhan mismo ni Sanchez na siyang nagsiwalat ng masaklap na nangyari ng gabing iyon. Noong 1995, si dating Mayor Antonio Sanchez at kanyang 6 na tauhan ay na-convict sa panggagahasa at double murder. Ang korte ay hinatulan sila ng 7 termino ng reklusyong perpetua. Ang bawat termino ay katumbas ng 40 years. Inatang ng Supreme Court ang conviction noong 1999 dahil sa napakaraming ebidensya laban sa mga sospek. The GCTA controversy. Noong 2019, muli na namang narinig ang bansa dahil sa balitang si Sanchez ay maaaring marilis ng maaga under the Good Conduct Time Allowance Law. Ikinagalit naman ng mga tao ito. Bakit ang isang taong gumawa ng walang awang krimen ay mapapalaya ng maaga? Sabi pa nga sa report, nilabag ni Sanchez ang protocol sa bilangguan, kabilang na ang illegal drugs, flat screen TV sa kanyang selda at air condition.
Hinarang ng Department of Justice ang kanyang release at ang GCTA law ay nireview at isinaayos. The end of Sanchez. Si Antonio Sanchez ay namatay sa loob ng bilibid noong March 27, 2021. Siya ay 72 years old ng taong iyon. Hindi man lang pinagsisihan ng nagawang krimen. Para sa karamihan, ang kanyang kamatayan ay isang pagtatapos ng isang masamang pangyayari sa atin. Bagamat ang sakit, lalo na sa pamilya ng mga biktimang sina Elaine at Alan, ay kailanmay walang katapusan. Reflection in closing. Ito ay hindi lamang story ng krimen. Ito ay kwento ng paggamit sa masama ng kapangyarihan, pananahimik ng hustisya at mga boses na hindi maaaring manahimik. Si Elaine at Alan ay hindi lang basta mga biktima. Sila ay isa sa ating mga kabataan na puno ng pangarap at kinabukasan na sa isang iglap lang ay inialis sa kanila ang karapatan na yon. Ang kanilang kwento ay hindi kailanman malilimutan. Ito po ang Crime Stories PH. See you in our next episode.